Hi, magandang umaga mga kababayan. Ito po sa ang inyong Peking Italiana. Ngayon pupunta ako ng Teams para bumili ng gagamitin ko sa pagbibake. At isasama ko po kayo sa biyahe ko ngayon. Sana magustuhan niyo yung view. It's linggo na naman, trabaho day na naman po. Pagkatapos kasi may pasok ako ng alas 7 ng gabi hanggang alas 7 na ng gabi kinabukasan. Bukas na ng gabi ang labas ko, so mga 28 hours, 24 hours akong mag-work tomorrow. So nag-day off lang ako ang day off ko kasi Biyernes, Sabado at saka maghapon ng linggo. Sa linggo ng gabi, trabaho na naman. So, mahirap po ang dito sa New Zealand kasi oo nga, kumikita ka nga ng dollar, kumikita ka ng $30 per an hour, pero yung cost of living po, ang taas-taas din dito. Merong kahit may bahay kami dito sa farm, syempre umuupa pa rin ako ng bahay doon sa Auckland kasi doon ako nagtatrabaho ng linggo ng gabi hanggang Huwebes ng gabi. So kailangan kong mayroong base doon. So umuupa pa rin ako doon ng $280 a week. Isang linggo po, lingguhan po ang bayaran ng bahay dito. Depende na lang kung gusto mo magbayad ng kinsenas katapusan. So pag kasi ang swelduhan namin dito, merong nagsusweldo ng every week, merong nagsusweldo ng every 2 weeks, at ako po yon every 2 weeks. So ang upa ko sa apartment ko dun sa Auckland bali 560 a fortnight. So sana maintindihan ng ibang mga kababayan dyan kung paano ang buhay dito sa New Zealand. Siyempre po gusto ko rin may trabaho ako, hindi naman ako pwedeng umasa lang dun sa kasama ko na buhayin ako, dahil hindi naman po pwedeng wala akong trabaho. So mas maganda pa rin yung mayroon tayong sariling pera, hindi yung hingi na lang ng hingi. So ganun po ang buhay ko dito sa New Zealand. Pag day off ko, nandito ako sa farm kasi wala naman po ako masyadong gagawin dun sa Auckland apartment ko, dahil wala naman akong garden dun, wala naman akong pwedeng gawin dun. Hindi maglinis lang ng unit ko, tapos pwede ko naman po yung gawin pag nandun ako sa Auckland. So ngayon po mamaya nagre-ready na ako para sa trabaho ko. Ang trabaho ko kasi nag-aalaga ako ng 3 bata na mga nasa wheelchair, mga non-verbal sila. Minsan nga nawiwis ko, sana ganyan sa atin sa Pilipinas, yung mga naka-wheelchair, yung mga pinanganak ng disabled ng mga magulang nila, inaalagaan ng gobyerno. Alam ko yung gobyerno natin tumutulong naman, pero hindi pa rin ganun sa system dito sa New Zealand na may kinukuha talaga sila ng gobyerno, at may mga social worker na naka sa kanila, destino sa kanila, bawat isa sa kanila, at yung mga social worker ang nag-a-act sa behalf nila para sa kanila. At kami naman, susweldohan kami ng gobyerno 24 hours na alagaan sila. So kaya minsan naisip ko, napakaswerte nila, para silang mga prinsesa na 24 hours ang care. So kaya lang din hindi mo rin gugustuhin maging ganun sa kanila. So nagpapasalamat pa rin ako sa kanila, dahil
caregiver kasi halos ng lahat ng mga matatanda dito pagdating na nila ng lampas 70, yung iba talaga pinipilit lang nila na umaari doon sila sa sariling bahay nila para syempre magawa nila yung gusto nila kasi pag ang matanda nasa rest home na, hindi na sila makapag-desisyon ng sarili nila, kaya yung iba na deteriorate na lang. So kaya ang mga caregiver dito sa New Zealand palaging in demand. Kaya yung ibang mga gusto dyan na sa halip na mag domestic helper sa ibang bansa, sa Saudi, sa Asia, sa Middle East, mag ano na lang po kayo, mag-aral na lang kayo ng kahit ng caregiving, tapos dito na lang kayo sa New Zealand. At least mas malaki nga yung sweldo niyo. Yun nga lang din po, kung marunong talaga kayong mag-ipon at marunong kayong magtipid, makakapag-ipon din talaga kayo, lalo na kung hindi naman kayo maluho. At saka dito walang diskriminasyon, walang ano, ibig sabihin na makakakilos ka ng sarili mo na walang among nagkukontrol sa'yo unless nasa work ka. Syempre kailangan mong ipalo yung mga training at saka yung mga routine at saka mga rules sa nursing home o sa home support. Kasi ako po parang home support kami. Sa trabaho ko, 3 sila sa isang bahay, parang magkaka-flatmate sila. Pero dalawang tao araw-araw ang naka-duty, 2 sa umaga, 2 sa gabi. Pero yung isa parang support system lang, pwede siyang matulog pagkatapos mga after 10 o'clock pwede nang matulog. Tapos support lang siya just in case na may emergency mangyari. Pero sinusweldohan siya ng mula alas 11 hanggang umaga, 23, sabihin $24 an hour, pero natutulog siya, di ba? Ganda din yun. So yun po ang trabaho ko dito sa New Zealand, at saka yung konting explanation kung paano ang buhay ng isang caregiver at saka rest home, sa rest home care. Kung may mga tanong po kayo, pwede nyo po akong i-message, at saka kung mayroon kayong interest na makapunta ng New Zealand, i-message nyo lang po ako, at baka sakaling may maibigay akong idea sa inyo, at saka makatulong ng konti kahit po sa mga advice lang. At saka kung nagustuhan nyo po itong mga video na to na kahit ganito lang, sana po i-like and subscribe ninyo ang video ko para po kahit pa paano ma-post ako na magkaroon ng marami pang idea. Kasi po bago lang po ako dito sa digital vlogging. So kahit pa paano po nangangapa pa rin. Pero sana po kahit pa paano makatulong sa inyo yung mga video ginagawa ko, at saka maipakita ko sa inyo yung New Zealand side. Kasi po ako na palagi ko rin nakikita yung side sa atin sa Pilipinas. So gusto ko rin pong ipakita sa inyo yung New Zealand sides kung interesado po kayo. Mahal din po ang bilihin dito sa New Zealand. Ang upa ng bahay, yun nga, minsan sa isang kwarto may makukuha kang 150 a week, meron ka makukuha 250 a week kung gusto mo may sarili kang banyo, may sarili kang maliit na kusina, ganyan. Pero sa isang bahay, sa isang may mga kasama kayo, share kayo sa kusina, share kayo sa mga toilet, ganyan. Pero kung ang gusto niyo po yung meron kayong sarili talaga na
pwede kayong magluto, meron kayong sariling banyo, pwede kayong may sarili kayong maliit na sala, may sariling kwarto. Magbabayad kayo ng at least 250 to 280 every week. Ako po kasi 280 yung binabayaran ko kasi parang granny flat kasi yung inuupahan ko. Isang bedroom nga lang siya, pero mayroon akong privacy. Wala akong kasama sa bahay. So yun po ang nagpamahal sa binabayaran ko. At saka yung kasing landlord ko medyo okay naman siya. So mahigit na po akong 12 years dun sa inuupahan ko na yun. Hindi ko mabitaw-bitawan kasi maganda na rin yung presyo niya, at saka yun nga, yung privacy is very important to me. Yun po. So nandito na po tayo sa sa Pack and Save para bumili ng konting kailangan ko sa pag-bake kasi minsan natataypan ko na mag-baking. So, dito na lang po muna.